Ang Panginoon at sumayin sa bahagi ng ating Ebanghelyo ngayon ay hindi na bago sa ating pag-ibig, bagos ay palagi na narinig. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At isang paliwanag ay pinapahingin ko rin na umiibig rin nagpakita ng hawa. Yung nagpakita ng hawa. Dahil din ang gawin mo ang hamon ni Jesus. Kaya medyo may kapitala kasi nagpakita ng hawa. Hindi lamang dito, ngunit may action, may pagkilos. Dito ay yung inalagaan ng sa pamitaan ang Hudyo na hinulga ng masasamang buo. Kaya medyo may kapitala kasi sabi nga ay paano ko nakita mo na itong Hudyo na ito ay hinohoda noong masamang loob. Ano yung gagawin mo? So, ipagkakalunod ba yung Hudyo? Salamtan ngayon masamang loob para may pagkalunod yung Hudyo. Kaya medyo man sa likod kapag inilahan natin sa pang-araw-araw nating pagkilos. Pero maliwanag natin, nagpakita sa kanya ng Ama. Kaya hayaan nyo na itong pag-inilay na ito ay tumugon doon sa kalalabas lamang ng pastoral, ihang pastoral ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Maraming salamat na wala yung mga kalimang panalangin na nakalipas mula Monday hanggang Friday sa aming retreat. Kasi yung Sunday after noon ay doon naman yung retreat ng mga obispo. Kami naman ay last week, yung sa obispo, last week. Last week lang inilawas yung mga pinag-usapan doon sa pag-retreat ng obispo. Yung tungkol sa mga usapin ng bansa. Tatlo rin mo yun. Kaya hayaan po na dito mo ang ipahayag yung pangalan ng pag-ibig sa Diyos at tawa na nagpakita ng abang. Una, yung usapin ng online gambling. Pangalawa ay impeachment trial ni Vice President Sara. Pangatlo ay pagmimina sa patama. Bahagi yun. Una ay yung hamon tungkol sa online gambling. Hindi lang ako gawa ng mga sabongero na may nakita ng buto sa sinabi ng Bishop Tower. Pero kasi yun ay online sabong kasi yun panahon ng pandemya. So kaya po makita mo natin online sabong. Sabi nga nagkakonsehan niya kasi online walang tao. Kaya pwede i-manipulate. Hindi na yung online sabong kasi kung sinabi na online gambling. Marami na ngayon yan. Marami na yung online
Hindi kaya, kayo may Gcash, kayo may Paypal, o kahit saan sa internet, ay makita ko na madali na. Dahil na namin ay on the tips of your finger ay pwede ka lang sugal. At nakakalungkot kasi walang tawag na rin dito ay security na masabi natin na ito na online gambling ay nasa tamang edad. Kasi wala namang sasabi na pinakailangan magpasa ka ng iyong ID. Baka mamaya pinasa mo na ID ng tatay mo. Bahagi din ho. Kasi nakita natin ngayon. Ilan din ho. Yung ilan sa mga rito, yung iba ng mga kapatid na nagpapakamatay o nag-iisip na pagkakamatay. Bakit? Nalulong eh. Nalulong yun sa online gambling. Bahagi ho na nagiging karanasan na yun. Kasi kulang mo ang selfie videos ng kahit sino. Kaya may mga paalala o ang mga obispo ng Pilipinas, mag-ingat tayo, maging aware tayo sa ating bahay. Baka mamaya, asawa ninyo. Hindi kaya inyong kapatid, hindi kaya inyong anak, o yung inyong mga magulang. Bahagi yun na baka mamaya hindi natin mamalahin. Kasi baka mamaya ang usap mo, may hawak na ng cellphone. Yung parang ay nagsusugal na. Kaya pagkakaroon na malaki yung ang epekto nito. Kasi ako minsan, hindi natin kasi hawak eh. Hindi katulad ng hindi online gambling. Makita mo, yung hawak mo, nawawala. Dito hindi. Digital currency. Nasa digital box. Akala mo may ka ng pera, pero hindi mo na kaya i-withdraw kasi bakit hindi bayad mo na rin. Bahagi yun ang saan nakita natin. Isa pa ulit ay nakakaali. Kahit na gusto mong tumigil, nakakali ka. Para ito na rin. Naranasan ng siguro natin yung mga nakusun mo rin. Yung mga bata na sa computer use. Hindi kaya kahit na sa bahay, kakali na hawak ko yung cellphone at saka computer. Ito, ngayon, gambling ay nakaka-adik ko dito. Kapag-ibig natin ito na malaya, sisirain po niyan yung buhay namin at baka pati yung buhay ng kapitbahay natin. Kasi baka mamaya, kasi kayo mga utang. Kaya pag-ingatan natin, ano yung mga ibang mga ay maging aware tayo sa mga member ng ating pamilya. Kasi hindi natin nakikita. Later na lang natin nakikita natin. Either na sila ay maraming utang, o hindi natin mamalayan, ang dami ng pera na yun. Saan ang dami yun? So, bahagi o na kinakailangan natin ayusin sapagkat yun ay pinaghirapan ng pera ay baka masayang lang. At sabi lang natin tayo ay maaari. Ngayarapan tayong tumigil. Kinakailangan na tayong i-rehab. Ano yung pwede natin gawin? Ingatan nyo yung inyong mga credit cards. Alam kayo ng mga bata ngayon. Pwede lang gagawin yan. Hindi kaya kahit tayo yung mga account number sa inyong passbook. Mga ATM card.
Tago yan. Baka hindi naman malayan. Ginamit na pala yan. Pag-o-order, hindi yan pagkakain. Sa kanilang lalaman ang dami walang tulang. Kaya, bahagi ko, wala yan ng focus natin sa buhay natin sa daigdig na ito. Kaya, yun ang paalala ng mga obispo sa Pilipinas. Bahagi yun. Masama pa maglaro? Hindi masama maglaro. Ang masama yun, pumusta sa laro. Pangalawa, yung kay Vice President Sara. Bahagi yun. Ano bang nais na ipahayag ng simbahan? Hindi mo tayo pros or cons kung si Vice President ay guilty or not guilty. Ang gusto ng simbahan natin, mag-i-proseso. Yun ang mahalaga, mag-i-proseso. Dumaan sa paglilitis. Yun ay para sa kapakanan din ni Pai Sara at kapakanan din namin mga mamayang Pilipino. Para magpahagi. Kasi kapag hindi mo niliti siya, nasabi na andun pa rin yung agaw-agaw. Hindi, ninakaw yan. Hindi ninakaw yan. Wala na siya nalilitis eh. Walang ending. Walang closure yung kaso. Kaya kinakailangan dumaan sa paglilitis. Bakit? Sa napakaalala yun, yung accountability. Kapag naglamaan ka sa kapwa, ay pangatawanan mo. Pangatawanan mo. Marami kayo hindi nakakatawa. Marami kayo natin tumatakas sa responsibilidad. Lalo-lalo na mga public officials. Dapat rin, mga pangalawanan, kaya bahagi na namin sa ligang batas na mayroon tayong pawa, bahagi yun, committee on audit. Kaya, pagkagal ako, mahalaga ako yung accountability para sa kapakanan ng namumunong opisyal ng gobyerno at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Pag-ibig sa bayan. Bahagi kasi baka natin na hinahayaan na lang natin na may batas na hindi naman nasusunod. Pangatlo, yung pagmimina sa Palawan. Maraming nangyayari sa Palawan. Masama ba pagmina? Hindi naman masama pagmina. Kaya lang, ay pangalagaan namin yung ating kalikasan ng mga tao na sa paligid namin. Bahagi yun. Kaya yung ating inuntang, dito lang sa Port-District. Tatlo yung magitan namin kalilayan. Ako lang. Ano na yung gagawin pa dyan. Kalimutan ko yung pangalan. Ay, tatlo pa. Ganun din yung minahan. Kapag dumami yung minahan, magbukay yan. Magpuputol ng kahoy dyan. Ano mangyayari? Tayo ay lilimasin ng kalikasan. Bahagi yun. Yan ay responsibilidad natin sa bawat isa. At sa lipunan dinadala natin. Yan ay trabaho na namin ngayon. Pangkalagang tahanan. Pag sinira ang pangkalagang tahanan, ay para mo na rin sinira ang sarili mo. So bahagi yun, itong dalawang ito. Kasi mahaba na tayo.
para sa pag-ibig. Kasi kapag hindi mo natin inaayos, madaling sabihin, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Eh kapag ikaw ay addicted na, ikaw ay nabubuwang na halimbawa sa gambling, walang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kapag ikaw ay wala ka ng pakiramdam, kung ang ginagawa mo ay mali o tama, hindi mo na nakikita yung sitwasyon na pinagbibilangan mo, lalong hindi mo nakikita yung pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kung sinisira natin yung aming kalikasan, kapag nasupal pa lang sila ng pera, wala nang pag-ibig yan. Ang mangyayari na lang ay pera-pera na lang. Wala nang karapatang pagbago. Wala nang karapatan ng kalikasan. Wala na rin yung karapatan ng mabuhay na maayos sa tingin nito. Kaya kapag pinabayaan natin, magiging pag-ibig na lamang ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig sa kapwa. Kaya hilingin natin ang tulong na Jesus, ang tulong ng ating Diyos, na huwag tayo masira sa pinang ng pera at ng mga pangyayari na ito na baka mamaya ay nilulusaw